Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating gagawin ngayon. No? At Biyernes Santo ngayon, no? I hope na nakapunta na kayo sa simbahan. And eto na nga, una nating pag-uusapan, kasi wala masyadong balita ngayon, di ba? Pero meron pa ring mga pumapasok na mga kaunting issue patungkol po dito sa nagtitrending ngayon itong kampanya po ni Luistro, itong si Representative Luistro, na ipinagmayabang niya itong mga ayuda sa kanyang kampanya. Pakinggan natin ang kanyang sinasabi dito, tapos magre-react tayo kasi sobrang sablay. Sobrang sablay pa rin. Wala na tayong magagawa dito sa kanila kundi sablay talaga. Di ko talaga lubos maisip saan nila kinuha ang kanilang confidence dito sa mga pinagsasabi nila. Di ba? Ito, may sinabi rin itong si Ma'am Hanilet, no? May mensahe itong si former President Duterte para sa ating lahat. Ano kaya ito, okay? Mamaya pag-usapan natin 'yan. And also guys, pag-usapan rin natin itong initial evidence laban dito kay Duterte. Very obvious na talagang ako in my own analysis in the future, malaki po na malaki ang chance na mabasura itong kaso ni former President Duterte. Okay? So, yun po ang ating pag-usapan ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan natin itong video ni Representative Luistro. Okay? At magre-react tayo dito sa kanyang mga sinasabi. Tinuturoan kita kayo maging tamad! Sa totoo lang, tama ka. Tinuturuan nyo silang maging tamad. Ipinagmayabang mo pa yung ayuda na yan. Dati na nating sinasabi ito Bakit, alam mo, Luistro, bakit marami sa taong bayan hindi sila sang-ayon dyan sa mga ayuda? Kasi wala namang pandemic. Wala namang bagyo. Wala namang disaster. 'Di ba? Siguro mas maganda na itong mga ayuda na ito, ginawa na lang ito sana ng mga proyekto na mas yung mafi-feel ng taong bayan. Kasi kapag makabigay ka na ng ayuda sa tao, hindi mo na alam kung ano ang gagawin nila diyan Maganda sa inyo kasi kayo yung namimigay. Pero sa mata ng mga, for example, yung mga middle class, yung mga nagtatrabaho sa mga call centers, na nagtatrabaho doon sa, yung mga trabaho na malaki ang kanilang tax, sila yung natatamaan Nagtatrabaho sila ng nagtatrabaho. Every time na bibili ka ng mga kung ano-ano, no, pang grocery, lahat ng mga binibili mo, lahat yan may tax. So, syempre kami, nasasaktan tayo na yung tax namin na
ambag namin sa gobyerno, napupunta dito sa mga ayuda. Tapos, meron na lang tayong marinig na, halan, nag-scatter lang yung ayudang binigay. Ayun, bumibili lang sila ng bawal na gamot. Ayun, nandoon sa sabungan. Yung ayuda doon napunta. So, masakit yan sa amin. Okay? Pero, ayon kay Luistro, ginawa raw kayo, sabi niya, ginawa raw ko kayong tamad. Ano pang sasabihin mo? Itong administrasyong Marcos, dito sa leadership ni House Speaker Martin Romualdez, ginawa nyo talagang tamad ang tao. Yan ang katotohanan dyan sa ayuda na yan. Yang ayudang yan! Kung kaya kong tublihin, tutublehin ko. Yang ayudang yan! Di ba? Nangangampanya sila, pero ang ibinida nila, ayuda. Tingnan mo kung gaano sila kakapal na mukha. Dapat ang pinag-uusapan sa panahon ng kampanya, yung plataforma ninyo. Yung yung magagawa ninyo sa bayan natin. Hindi yung puro ayuda-ayuda. Alam mo, Representative Luistro, yung mga ayuda-ayuda na yan, hindi naman tayo uunlad dyan eh. Focus kayo sa inyong probinsya o kung saang lugar nyo, focus kayo na maging progressive. Focus kayo sa mga pangunahing mga problema. Yung mga hospital ninyo, chinek nyo ba? Libre na ba ang inyong mga hospitals? Yung mga yung bagong panganak, may libre na bang mga vaccine itong mga bata? Ganun. Ganun sana yung mga style. Hindi yung ayuda. Di ba? Ano ang pangunahing problema ng probinsya ninyo? Di ba? Ako unang-una talaga, hospitalization talaga eh. Hindi yung cash assistance lang, hanggang cash assistance lang tayo. Hindi yun ang solusyon sa ugat ng problema. Ang ibig kong sabihin, itong mga ayuda na ito, build more hospitals or improve more facilities in the hospitals, 'di ba? Para libre na yung X-ray. Damihan niyo yung X-ray machines, damihan niyo yung mga lab test, yung mga laboratory. Kasi yun naman talaga ang mga mamahalin eh. Yung mga laboratories, kung ano-ano, mga medisina, yung mga gamot. Yun ang i-improve ninyo. Hindi yung puro ayuda. O kung tungkol naman dito sa agrikultura, bigyan nyo yung mga farmers natin ng mga kasangkapan para yung food security natin, mabilis ang kanilang production. Sa ganon, kung mabilis yung production, marami tayong pagkain, syempre, bababa ang presyo. Kasi, supply and demand yan eh. Kaya nga, itong mga ayuda-ayuda na ito, ginamit nyo lang ito para manalo kayo sa mga eleksyon eh. At sana naman, tayong taong bayan, magising-gising naman tayo. Kung kaya ko triplehin, triplehin ko. Kung kaya nyong triplehin para manalo ka lang, gagawin mo talaga yan. Anong tawag namin sa inyo? Kapal ng muka. You are desperate na doblehin, triplehin ang ayuda para lang manalo ka. Sa totoo lang, this is not the solution sa problema natin sa Pilipinas. In the first place, bakit kayo namimigay ng ayuda? Namimigay kayo ng ayuda kasi maraming mga mahihirap, maraming walang mga trabaho. Di ba? Yan ang reason nyo na namimigay kayo ng ayuda. Maraming gutom. So anong gagawin natin? Hindi natin bigyan ng pera. Bigyan natin sila ng trabaho. Bigyan natin sila ng serbisyo na kaya sa kanilang bulsa. Ganun. Yang mga ayuda na yan, 2 to 3 days,
4 days, wala na, ubos na yan. Kaya kayong mga taong bayan, wag kayong, wala tayong utang na loob dito. Tanggapin nyo ang ayuda pero wag nyong iboto. Wag nyong iboto. Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay. Salamat. Sa tindi ng hirap ng buhay. Sinong may kasalanan doon? Kayo. Kayong mga government officials ang may kasalanan. Bakit hirap na hirap ang Pilipino? Yun ang ayusin nyo. Hindi yung ayuda. At ang taga San Pascual, may tinatanggap na ayuda galing sa ating panahalaan. Imagine that one, ha? I don't know lang, Comelec, ha? Kung tama ba na magkampanya ka at ipagmamayabang mo ang mga ayuda. Di ko lang alam, ha? Pero sa akin, hindi ito tama, eh. Sa bagay, kung yan ang plataforma niya na palalaguin niya ang ayuda, well, siguro, pasok ito. Hindi naman porket ang taga San Pascual. Nakataga mga Alex. Hindi naman porket taga San Pascual. Nakataga ng Tupad. Kayo titigil na magtrabaho? Grabe, no? Confident na confident. Confident talaga si ate. Ay, subukan niya! Subukan niya! Pag hindi kayo nautas ng dilat ang mata. Ang gusto lamang nangyari ni Beatrix sa ating... Sa totoo lang, ha? Sana ako hindi manalo itong ganitong style na mga politicians. Yun lang ang sa akin talaga. Hindi lang hirap ng buhay. Ano na naman? Yung paminsan-minsan na 2,000. Paminsan-minsan 5,000. Kayo'y huminga. Dahil may ayuda. Paminsan-minsan tayo'y huminga sa ayuda. Ang tanong dyan, Luistro, solusyon ba yan? Is that the solution, yung 5,000? Ay nako, hindi yan solusyon. Yung ano lang yan. Ay nako. Sa ating pamahalaan, dapat. Hindi ba dapat? Ang itinatanong natin sa kanya at ang ipaliwanag na sa atin. Nasaan ang pondo ng KH noong panahon niya? Nasaan ang pondo ng Tupad noong panahon niya? Lahat ng aming binanggit, malumang programa, pero ang pinagtataka ko, bakit ngayon lang, na alam nyo, no? Ito yung analysis ko dito. Kahit na maraming, hindi naman marami, kaunti lang naman yung nagpalakpakan dyan, eh. Ako, kahit, no, sobrang lumalagana po yung trending yung ayuda-ayuda na yan, no? Sa tingin ko naman, hindi na bobo ang mga taong bayan, eh. Alam nila, eh. Marami akong mga kakilala na tumatanggap sila ng ayuda. Pero alam nilang mali yun ng ginagawa ng gobyerno. Majority ng mga kababayan natin sa bansang ito tumatanggap ng ayuda. Pero alam nila na itong ayuda na ito, mali ito. Mali ito sa paggamit ng pera ng gobyerno. Alam nila. Alam nila na ginamit itong mga ayuda na ito para pabanguhin ang pangalan ng mga politiko. Alam ng taong bayan. Hindi na bulag ang taong bayan dyan. Kaya ako rin, confident rin ako na mga ganitong style na mga politiko, hindi ito mananalo. Yun lang, ha? So, kayo rin sa mga audience ko dito sa Donmar TV, bantayan nyo yung mga nagte-take advantage dito sa ayuda na mga politicians, okay? Huwag nyong iboto yan. Kasi, at the end of the day, wala yan. Doon kayo sa mga politicians na nag-iisip kung paano mapagaan yung buhay natin. Hindi true gagaan pansamantala yung buhay natin dahil sa ayuda. Wag ganun. Hindi yun Okay? Ito naman yung mensahe po ni former President Duterte, no? Si Ma'am Hanelet na ang nagsabi. Ito, panoorin ninyo. Siya ngayon, may mensahe siya. Ano po? Sabi niya,
Kalimutan nyo daw siya kung di nyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, Di ba? Parang, sa mga dito, sa mga kalaban po ng mga Duterte, ano naman, anong tawag dyan? Sa mga kalaban ng mga Duterte, iisipin nila ito na, grabe naman yan, demanding si Duterte o nagtatampo, o ganun. Pero, alam na natin ang ugali ni Tatay Digong. Ano ito si Tatay Digong Malambing ba? Nilalambing lang niya ang taong bayan. Kalimutan na, sabi niya, kalimutan na lang niyo ako kung hindi niyo iboto at straight ang PDP. Di ba? Bakit nasabi yan ni Tatay Digong? Kasi po, si Tatay Digong po, ano yan talagang binuhos niya, ang suporta niya dito sa Duterte, itong 10 na ito. Alam nyo, mga audience ko dito sa Donmar TV, ito yung tandaan nyo kung ano ang sasabihin ni Tatay Digong, sumunod lang tayo. Kasi po, dati na nung sinabi niya na Bangag yung leader yung si Bangag, hindi tayo, di ba? Mga ilan sa atin, karamihan sa atin, hindi tayo naniniwala sa kanya. So, ano nangyari? Di ba? Late na tayong na-realize natin na tama pala siya. Di ba? So, ngayon, na itong mensahe na ni Tatay Digong through Ma'am Hanilet, na sabi niya na kalimutan nyo na lang ako kung hindi nyo iboto ang PDP. Si former President Duterte po ay very seryoso po siya na nananawagan sa atin na iboto natin itong Duterte. Okay, straight na yan. Huwag nyo nang isali si Aimee. Huwag nyo nang isali siguro si Cynthia Villar. Importante ang Duterte. Dito tayo makinig kay former President Duterte. Okay? Kasi po, alam ni Tatay Digong kung ano ang mangyayari kapag makapasok itong 10 na ito. Alam niya. Kung mapapansin nyo si Duterte nga, magtataka ka, bakit hindi niya kinumpleto na 12 yung kanyang inendorso? Bakit 10 lang? Sabi pa nga ni Bongbong Marcos, ay ano ba yung mga PDP nahihirapan na pumili ng mga kandidato? Bongbong Marcos, totoo, nahihirapan si Tatay Digong nang pumili ng isang kandidato may prinsipyo. Bihira ka na lang makakita, kaya 10 lang ang kanyang inendorso dahil ito lang yung mga taong may paninindigan, may prinsipyo at hindi takot. Diba? Kaya nahihirapan si Tatay Digong Tama si Bongbong Marcos nang sinabi niya na, yung iba, hindi nga makakita ng senador. Nahihirapan ng makakita ng senador. Ikaw, Bongbong Marcos, madali kang makakita ng mga senador. Kasi pili ka lang ng pili Ang iniisip nyo kasi yung sarili nyong benefit. Di syempre, pipiliin mo si Pacquiao. Pipiliin mo si Tulfo. Sino pa? Pipiliin mo si Bong Revilla. Kahit alam mo, kahit alam mo na hindi naman masyadong magaling. Pili ka lang ng pili. Si Tatay Digong, bago siya pumili ng isang kandidato, sinisuri niya ng mabuti na ito ay makakatulong sa taong bayan at sa bansa natin na may prinsipyo, hindi traidor. Look at you now, Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung mga senador mo. Ang daming mga traidor dyan Yung iba pa nga dyan, siniraan siya ng siniraan, sinabihan ka pang magnanakaw, ngayon nakipagkaalyado sa'yo. So, anong tawag doon? Traidor. Tatrahidorin ka rin yan. Sa panahon na wala ka na sa pwesto, Bongbong Marcos, magsialisan yan. Magsialisan yan. Tuloy. Magkalimutan na lang daw. Alam nyo, that's
binibiro sila ni Duterte, which is biro na talaga namang parang nilalambing na iboto nyo na lahat yung PDP. Kung hindi nyo iboto, magkalimutan na lang tayo. Di ba? Yan ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Useless. Parang ganun ba? Magkalimutan na lang tayo kung hindi nyo iboto yung PDP. Oh. Kaya tayo dito sa Donmar TV, dito rin sa Donmar TV na channel ko, magkalimutan na rin tayo. Huwag na kayong manood dito kung hindi nyo iboto ang PDP. Totoo. Kasi ako po, bilang isang vlogger, no? Anong tawag doon? Actually, itong vlog na ito, para lang tayo nagkwentuhan eh. Actually, bilang isang vlogger, no, ayoko naman na wala akong maitulong kay Tatay Digong. Di ba? Gusto ko rin na, kasi nagva-vlog ako, marami rin aking mga subscribers, makatulong rin ako kay Tatay Digong. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo na tulungan po natin si Tatay Digong. Especially ngayon na nakakulong siya. Especially ngayon na usap-usapan na si BP Sara ay ipa-impeach nila. Di ba? So, kailangan po natin. Okay? Hi! Yun po ang yun po ang mensahe ni Tatay Digong na biro na may dalang labing. Na iboto natin. Straight PDP tayo. Okay, punta tayo dito sa next issue. Kahapon pa ito eh. Ito. Pinalita ito ng ilang mga media, mainstream media yesterday, no? Ngayon naman binalita ng Philippine Star. Okay? Sabi dito, initial evidence versus Duterte at ICC. Over 8,500 pages of documents. Imagine that one, ang kanilang ebidensya, sa 30,000 na inakusa nila kay Duterte na nabiktima umano dito sa war on drugs, 8,500 pages raw of documents. Almost 16 hours of audio and video materials. Imagine, ang kanilang ebidensya, sila lang ang nagdokumento. Meaning to say, gawa-gawa. Diba? Kaya ako, no, I am very confident na mabasura talaga itong kaso ni Tatay Digong. Kung hindi man mabasura, at the end of the day, mananalo si Tatay Digong kung matutuloy man, no? Kung to give naman fairness sa mga nagrereklamo. Kasi si Tatay Digong kasi, no, ang hindi maiintindihan ng mga taga-ICC, si Tatay Digong po, presidente siya ng Pilipinas. Ang presidente po ng Pilipinas ay may mandate na protektahan niya ang Filipino people. Yun ang hindi nila maiintindihan eh. Kasi sabi pa nga ni Tatay Digong, hindi mo maiintindihan hanggat hindi ka magiging presidente. Sinabihan niya diyan si di ba? Hontiveros. Hindi ka makakaintindi, Hontiveros, hanggat hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente. Ikaw, Hontiveros, ikaw, Conte, Attorney Conte, hindi ka naging mayor. Hindi ka naging presidente. Hindi mo maintindihan. Ang mandato po ng bilang presidente is to protect the Filipino people. Yun ang pinakauna, pinaka-basic. Na hindi naman yan ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos eh. Kung gaano kamahal ni Tatay Digong ang bansang Pilipinas, ganon rin niya kamahal ang taong bayan. So wala siyang choice. Ang bansang Pilipinas is in crisis. Kung hindi niya yun gagawin, ang bansa na ito will be run by narcos. Yan ang hindi nila maintindihan eh. Maraming mga inosenteng tao na nabibiktima dito sa droga na ito.
Dahil sira na yung mga utak ng mga jadik. Di ba? Yan ang hindi nila maintindihan eh. So ngayon, si Tatay Digong, talagang ang dapat gawin ng mga kapulisan, talagang fino-force niya. Political will ba? Political will. So syempre, itong mga pulis na ito, para ma-solve itong problema natin sa droga, sinabi po ni Tatay Digong, ako po ang mananagot. Don't be afraid to do your job. Do not be afraid na isolve nyo ang mga bawat problema dyan sa mga probinsya. Basta importante, nandito ako. Kaya nga, sabi ni Tatay Digong, nandito na ako. Ako na ang mananagot. I am here now at the ICC. Kasi sa simulat sa pool, may prinsipyo ako, may word of honor ako. Nung sinabi ko na ako ang mananagot, siya ang nananagot ngayon. Kaya yan ang hindi maintindihan ng ICC. Ang mandato ng isang presidente na protektahan ang taong bayan. Kaya, ang mga kalaban sa politika, tinitake advantage itong issue na ito. Tingnan nyo ngayon. Ang kanilang initial evidence, 8,500 pages of documents. Meaning to say, documented. Document. So, the way I understand this, pwede niyong i-doktor. Ito, pinatay ni Tatay Digong, ganun. Itong mga video na ito, alam ko na itong mga video na ito. Mga balita ito. Na bintang. So, ako sa tingin ko, kung ito ay dokumento, hindi ito pasok bilang ebidensya para sa akin. Hindi ito pasok na ebidensya. Hindi ito pwedeng gamitin bilang ebidensya kung nag-document ka. Para lang itong hearsay. Hearsay na sinulat, di ba? Hearsay na sinulat, nag-upgrade lang. Hearsay. So mahirap. Yun lang ang sa akin Para sa akin, basic lang basic. Hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo piskal o judge. Ang sa akin lang, hindi nyo pwedeng gawing ebidensya ang 8,500 pages of documents. Sino ang gumawa dito ng mga dokumento na ito? Sila rin na mga kalaban, no? Ay nako. Mali ito. Dapat ang nakalagay dito 8,500 pages of accusation. Accusation. Hindi ito ebidensya. Pero tingnan lang natin, tingnan lang natin kung tatanggapin ba ito ng ICC. Okay? So, yun lang po mag-comment, mag-react kayo sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Meron tayong mga videos doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? Okay, so maraming salamat sa mga audience ko. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.